Ang topikong ito ay napaka-crucial lalong higit sa panahon natin ngayon. Kaya ang aming team ay gumawa at nag-research patungkol sa bagay na ito. Ang kaugnayan ng markang 666 sa huling kapanahunan ay talaga namang kinatatakutan. Dahil mayroong araw na pipili ang mundo na it's either tatanggapin ang tatak ng halimaw o hindi. Ito'y makikita sa Pahayag 13 verse 15 to 18. At may kapangyarihan siyang magbibigay sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay magsalita at gawing mamatay ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng halimaw, at ginawa niya na lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, malaya at bilanggo, na magkaroon ng tatak sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, at walang tao makakabili o makakabenta maliban sa yaong may tatak o pangalan ng halimaw o bilang ng kayang pangalan. Narito ang karunungan, hayaan ang may kaalaman ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito ang bilang ng isang lalaki at ang kanyang bilang ay 66. Mapapansin natin sa ika-18 na verse na ito. Malinaw na pinapahayag ng Biblia ang patungkol sa 666 na bilang ng isang tao at siya ay isang lalaki. Ipinapahayag ng salita ng Diyos na nais mong malaman na ang Antikristo ay isang tao at hindi anghel. Isa siyang tao na kumakatawan sa isang sistema, isang tao na kumakatawan sa isang pamahalaan, isang tao na kumakatawan sa isang institusyon o organisasyon. Dahil siya ang leader sa pagkakatatag nito, siya rin ay kontrol ng isang espiritual na nilalang na kumukontra at lumalabag sa lituntunin ng ating Panginoong Diyos, lalong higit ang kanyang 10 utos. Ito isang puwersa na kumakalaban sa institusyon ng ating Panginoong Diyos, ang gobyerno at kingdom ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa salita ng Diyos, nais itong linawin na kapag tayo nagsasalita ng Antikristo, tayo nagsasalita ng isang tao. At anong klase siya? Dinidescribe ng Biblia ang taong ito bilang halimaw ng karagatan na sumisimbolo sa isang institusyon na galing sa maraming tao. Ang Antikristo ay binabanggit nila na siya ang may akda ng giyera sa Israel. Kung ating mapapansin, ang mga pangyayari sa Israel ay pahayag sa Mateo 24 na magkakaroon ng matigmaan sa huling mga sandali. Ang tanong ay, sino ang may kagagawa ng mga gerang ito? Kung ang ating Panginoong Diyos ay mapagmahal na Diyos, siya kaya ang may kagagawa nito? Binabanggit sa banal na kasulatan, purong pagmamahal lamang ang kayang ibigay ng ating Panginoong Diyos at hindi para sa ikakasama natin. Kaya nga naman, sino kaya ang may akda nito? Walang iba kundi ang Diablo na siyang kumukontrol sa Antikristo at hinahawakan ang mga pangyayari sa huling mga panahon na napropesiya na sa banal na kasulatan. Ang tanong ay, ano ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa bagay na ito? Binabanggit sa Revelation 7 verse 1 na may 4 na anghel na nakatayo sa mga corner ng ating planeta at hinahawakan ang 4 na hangin o ang 4 winds ng planet Earth na siyang magbibigay ng katapusan ng ating mundo. Ibig sabihin, inaalaw lang ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa nare-release ang pinakamalala sa lahat. Dahil ang may kontrol pa rin ito ay ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay mapagmahal sa lahat, ngunit hindi niya kayang kontrolin ang free will ng bawat isa, maging ang free will ni Satanas. Ngunit kailangan mangyari ang mga bagay na ito sa huling kapanahunan dahil ito ay napropesiya na magkakaroon ng mga delikadong mga panahon, ngunit nandun pa rin ang grasya ng ating Panginoon. Ngunit darating ang panahon na i-release ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng tali ng kasamaan at hahayaan niyang si Satanas na magwala sa ating mundo at ipapahamak niya ang mga tao na makakatanggap ng kanyang marka. O mga kaibigan, ang marka ng kaaway, ang marka ng halimaw ay patibong dahil kung sino man ang makakatanggap nito ay magkakaroon ng konting benefit, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan na katulad ng sinasabi sa proverbio, may 100 na tila baga kaaya-aya sa una, ngunit ang punot dulo nito ay peligro. Ang Antikristo ay nandito na, kinokontrol niya ang ating mundo at pinapabayaan siya ng ating Panginoong Diyos na gawin ang kanyang mga ginagawa. Ngunit darating ang araw na siya ay hahatulan at ihahagis sa dagat-dagatang apoy kasama ng mga tao na naniwala sa kanya at nakareceive ng kanyang marka.
Nais ng ating Panginoong Diyos na siya ang ating sundin. Sundan natin siya at naway makuha natin ang tatak ng Panginoong Diyos at hindi ang marka ng halimaw. Ano nga ba ang marka ng ating Panginoong Diyos? John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay dito nabubuo ang tunay na pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ito ang marka ng ating Panginoong Diyos, ang totoong pag-ibig na may pagsunod sa Kanyang mga kagustuhan. Tunay nga na hindi tayo ililigtas ng batas, ngunit ito ang resulta na tayo naligtas sa pamagitan ng grasya ng Panginoon kung tayo sumusunod sa Kanyang mga kagustuhan. Ang tanong ay, nais mo ba kaibigan na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos o nais mong matanggap ang tatak ng kaaway at kalimutan ang presensya ng Diyos? Ngayon ang tamang panahon para mamili kung ano ang nais mo para sa iyong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. John 5:43, naparito ako sa ngalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Subalit kung may isang darating sa sarili niyang pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yesus, siya lamang ang kailangan nating tanggapin sapagkat magkakaroon ng mga bulaang Mesiya at bulaang propeta. At pag siya ang ating natanggap natin ang marka ng kaaway. Ngunit ang alituntunin para matanggap natin si Kristo ay ipasakop natin ang ating buong puso sa Kanya at sundin natin ang Kanyang mga kagustuhan, lalong higit ang Kanyang 10 utos. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na sundin ang inyong pong utos. Gabayan kami at ituon ang aming mga paa, ang aming atensyon sa inyo pong pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay may kaakibat ng pagsunod sa inyong mga utos. Tulungan kami, Panginoon, ngayon at magpakailanpaman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.